Mga kapaglaom, are you rich? What makes one truly rich? Join us as we unveil what the Scripture has to say of true richness here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Good day everyone and welcome to Let's Pray Pilipinas. It is another beautiful day nga gihatag sa Ginoo kanato karon tanan kapaglaom pastor. Yes, good morning kapaglaom Joy og sa atong mga viewers nining kabuntagon. We are live here in Cebu City mga kapaglaom. Here in Let's Pray Pilipinas mga kapaglaom, you don't have to pray alone. So before nato sugdan ang pagbasa sa ato ang mga prayer request, magampo usa kita. Gamhanan nga Dios nining kabuntagon, salamat Ginoo nining panahon nga imong gihatag kanamo. Nagahiusa kami sa pagdala sa among mga suliran, mga kabalaka ug sa mga pagpasalamat sa tanan nimong pagtubag sa among pagampo sa mga niaging mga adlaw among ginadala karon Ginoo ang among pagdayeg diha sa imong trono sa grasya. Ug samtang kami magasugod sa among programa, panalangini kini nga makahatag og inspirasyon sa tanan. Amo kini ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Amen. Once again, mga kapaglaom, welcome to this morning program nato karon. Kita na usab mag-inampuay. And by the way, we are live on GSA Channel 37. And for you who are watching GSA Channel 37, we are also live on Facebook. So you can just type Let's Pray Pilipinas and you can find the Let's Pray Pilipinas segment this morning and every morning, mga kapaglaom. And now you can also start sending in your prayer requests para ato sa mabasa and mahimuan nato nga maampuan kauban nato dinhi si Pastor Quinto niini nga mga prayer requests. Yes. And so first off, we will begin reading the first batch of our prayer requests. So we have here, coming from sender 8075, nagpa-pray siya para kay Jeckerly Hovani, nga na-aksidente sa motor kapag laong pastor. Naa siya karon sa emergency room dito sa Tagum City. And we will also be praying for the prayer request coming from senders 2404. Iyang nga prayer request is para kay Aljon Pagtalunan. Usa ni siya ka lineman, tapos nakuryentehan siya pastor and nahulog siya. So ilang prayer nga sana wala lang untay damage sa iyang nga lawas. And we also have prayer request coming from sender 6759. Prayer para kay Junoy Donton Alde, na-admit siya sa hospital karon and ang iyang tiyan, sakit ang iyang tiyan ug naghubag usab ang iyang atay, nagyas kapag laong pastor and ato siya nga i-pray. And also coming from sender 6497, iyang nga prayer request para sa iyang nga asawa nga si Man na sana matanggap ang kanyang application sa career shipping company. Gusto niya po kasing makabalik ulit ng barko. We pray nga kanang makadawat siya ni trabaho balik, pastor. We also have prayer request coming from sender 5275. Uban sa akong family, nagkalagyo tungod sa financial problem. Please pray that we will be together again this coming New Year 2021 until the second coming of God. Kapag laong pastor, what a wonderful prayer request. So mga pangandoy ni sa tanang mga pamilya. Yes, tinuod kapag laong pastor, and thank you. We're inspired with that prayer request. We also have coming from Tony Cadiz, please pray for me. Naghanap niyang eyesight, pastor, because of diabetes. And na siya hangyo nga total healed siya sa iyang operation o sa iyang balatian. So mga kapaglaom, we are inviting you to pray with us kauban ni kapaglaom, pastor. Magaampo kita. Gaman nga Dios niini nga kabuntagon, ginadala namo ang first set of prayer request diya sa imong trono sa grasya. Kay ikaw ang among ginailang nga Dios nga gamhanan, makahatag og solusyon sa tanang mga problema, o ikaw ang Dios nga dakong mananambal, makaayo sa bisan unsa nga balatian. Ginadala namo sa pagampo Ginoo si Jeckerly Hovani Estovelio. Ikaw na sayod sa iyang kahimtang karon, siya Ginoo na aksidente sa motor. Hinaot Ginoo nga walay mga dagkong mga problema sa iyang panlawas. Ayuha siya sa iyang kahimtang karon.
og ihatag Ginoo ang lig-on nga pagtuo diha sa imong trono, kay ikaw ang makahatag og solusyon niining tanan mga nagakahitabo sa kalibutan. Kauban man Ginoo ni Aljon pagtalunan, siya na aksidente usab, isip usa ka lineman, siya na Ginoo na kuryentihan, og ikaw na sayod Ginoo sa iyang kahimtang karon ang tiang tibuok panimalay nagahiusa sa paghangyo diha sa imong trono, nga hinaot walay dako nga damage sa iyang panlawas bisan pa sa nahitabo. Ginoo ihatag ang milagro kaniya, ayuha siya sa iyang gipangbati karon nga sakit, og panalangini Ginoo ang tibok panimalay sa ilang mga financial nga mga kinanglanon. Ginadala namo sa pagampo Ginoo si Junoy Donton ID. Siya karon naa sa hospital tungod sa pagsakit sa iyang tiyan og hubag sa iyang atay. Ginoo ikaw nasayod pa sa mga problema sa tibok niyang panlawas. Tanduga siya Ginoo sa imong maayong kamot aron nga mabalik ang himsog nga panglawas, maayo siya sa iyang gipangbati sa tibok niyang panglawas karon. Og ang iya usab nga manghod amo ginadala sa pagampo sa iyang balatian, ikaw nasayod sa ilang kahimtang, Ginoo ihatag ang panalangin kanila. Among ginaampo Ginoo ang hangyo sa among usa ka viewer karon alang sa iyahang bana nga hinaot makabalik na sa pagtrabaho sa barko, nga madawat sa shipping company ang iyang application aron nga siya Ginoo makapadayon sa pagsuporta sa financial nga makinahanglanon sa iyang panimalay. Amo ginadala sa pagampo Ginoo ang pamilya Ginoo nga naghangyo karon sa ilang financial problem, og hinaot nga ikaw magapanalangin sa tibuok panimalay sa among sender karon sa iyang prayer request nga maghiusa na sila sa umalabot nga bag-ong tuig hangtod sa pagbalik sa Ginoo, nga dili na sila magbulag-bulag kay ang ilang pangandoy nga maghiusa niya ng langit ng puloy-anan. O Dios, ginadala namo sa pagampo ang hangyo sa among usa ka sender nga si Brother Tony Cadiz sa iyang problema sa iyang mata, sa paghanap sa iyang eyesight. Hinaot o Dios nga imo siyang tabangan nga magbalik ang iyang maayong panlantaw o maayo sa iyang balatian. Amo kini ginatugyan ang tanan diya sa imong trono sa grasya o Dios, o ang imong kabubuton mo matuman ining mga paghangyo sa imong mga anak. Salamat nga ikaw magapaminaw o magahatag gayud sumala sa ilang mga kinanglanon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat kapag laom Pastor sa pagdala ni ini nga mga person. Thank you so much mga kapaglaom sa inyo nga pagpadala usab sa inyo nga prayer request dinhi kauban nato. And today mga kapaglaom, we have a very wonderful topic to talk about. And it says, let it overflow. Ang question nato kapaglaom Pastor, unsa may dapat natong ipa-overflow mga kapaglaom? Yes. Unsa man ang dapat nato nga mag-awas-awas gikan sa atong kinabuhi kaya kapaglaom Pastor? Yes. Okay, so niini nga yesterday kapaglaom Pastor na aduna tay nakuha nga news report. There is like a school mga kapaglaom nga ang ilang gibuhat mga kapaglaom is nag-adto sila sa usa ka prisuhan kapaglaom Pastor. And ang mga estudyante ani nga school ilang gitudloan og read basa ang mga piniriso. Mga inmates, yes. Yes, and because of this, ang mga piniriso na pud sila desire nga mubalik sila sa goodness nga ilang na-receive gikan ani nga school. And because of that, ilang gibuhat is nag-raise sila og $30,000 para ilang itabang sa usa sa mga estudyante nga mga kapaglaom, usa sa mga estudyante nagatudlo sa ilaha kay naglisod to nga estudyante kapaglaom Pastor sa pag-pay sa iya nga tuition fee. And so what they did, bisan og nag-income lang sila og gamay lang kay everyday sa ilaha nga pag-work sulod sa prisuhan, ilan ning gitigom og ilang gihatag sa mga student. Wow. So I think these are the kind of news nga kinahanglan nato nining panahon sa health crisis kapag laom, Joy. That's true kapag laom Pastor. Bisan pa sa kahimtang sa mga inmates, but they were able to raise money no para sa maong estudyante nga matabangan nila. Yeah. Hinumdumi mga kapaglaom, piniriso kini sila. Pero nag-raise sila og money. Yes. Asa sila nagkuha kapaglaom, Joy? Gikan lang intawon Pastor sa ilaha nga kapag lang Pastor sa ilaha nga pagtrabaho sulod sa prisuhan. And to think kapag lang Pastor they will only earn $8 ang nga ilang maangkon ana nga ilang nga work, but then ilan ang gitigom to reach $30,000 to pay for the student. Wow. No? So bisan pa di ay mga ingani nga klase ka sitwasyon
makatabang sa gihapon day kapaglaom Joy. That's true, kapaglaom, Pastor. They were poor. Tanaw Yes. na to, poor kasi sila kay wala sila yung mga kabtangan, sulod sa prisuhan, but there is something sa ilang kinabuhi nga rich sila. Yes, kung atong tan-awon siguro sa when it comes sa material things or ibutang nato sa kwarta, they are Yes. very poor actually. Yes, kapaglaom, Pastor. But on the other hand, they are rich. That's true. They are rich in what? In good works. In That's good true. works. Amen. So, mga kapaglaom karon atong mapangutana, unsa di ang gusto tinuod nga riches atong gipangutana ganiha? Are you rich? Ug unsa man gyud ang tinuod nga makapahimo nato nga dato sa atubangan sa Ginoo? Kapaglaom, Pastor, is it ba nga daghan tag sakyanan, daghan tag dagko nga balay, daghan tag cellphones, daghan ta og mga kabtangan, mao ba na ang true richness? Now, mga kapaglaom, our topic is let it overflow. Yeah. Unsa man ang atong pa-overflow kapaglaom Joy, and that is richness, no? Unsay richness sa atoa. Now, I would like to quote a Bible verse Yes, kapaglaom yes, Joy. kapaglaom, Pastor. Nag-ingon din hi in 1 Timothy chapter 6 verses 17 to 19, mga Yeah. kapaglaom. Nag-ingon, command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Nagaingon sa verse 18, true. let them do good, that they be rich in good works, Yes. ready to give, willing to share. Now, kini nga verse mga kapaglaom in 1 Timothy chapter 6, verse 17 and 18 nga akong gibasa, nag-mention og you are rich in, to be rich in good works. Yes. So in other words, mga kapaglaom, ang Ginoo mismo, nagatanaw nga dili ra maingon ta nga madato sa mga kabutangan, but madato sa maayong mga binuhatan. Amen. To be rich in doing good works, That's kapaglaom. true. And that is what God wanted us to be rich. Yes, thank you so much kapaglaom, Pastor. And to think kapaglaom, Pastor, atong tan-awon din gihatagan yun og warning sa Ginoo nga mahimo nga hatagan nato og warning ang mga tao nga dato sa mga butang dinhi sa kalibutan. Of course, sa mga pananaw sa tao, ang dato dinhi sa ato ang mga pananaw, mga kapaglaom, is those people nga daghan kaayog kabtangan. But then, God wants us to remember nga dili nato ibutang ang atong pagsalig ani nga mga kabtangan dinhi sa kalibutan kay mawala lang ni. So meaning, kaning mga butang nga mawala lang, di gini sila tinuod nga kabtangan, Pastor. Yeah, that's true. They That's are true. not the true treasures because mawala naman ni sila. But the real treasure are those treasures nga mabutang o ginahatag sa Ginoo, mabutang nato balik sa iyaha nga bulutangan. Yes, amen. And to think usab kapag laong, Pastor, ingon siya dinhi, those people, and even kung kita man galing ni atong ginauna nga kita ni nga naatay gihatagan ta sa Ginoo niini nga mga butang nga mga kadatuan, God wants us to trust in Him. Dili sa ato nga richness kapag laong, Pastor. He doesn't want us to be rich in what we have, but He wants us to be rich in our trust in Trust, Him, yes. the one who gives us the riches. Yes, kay kung atong pamalandungan mga kapaglaom, wala may atua sa kalibutan. That's true. Nang nagakahitabo karon, og ang atong mga nadawat sa atong kinabuhi, it's all because of God's providence. So duha ka butang nga gusto nako ipahinumdum sa tanan nato mga kapaglaom nga nagatan-aw karon. Let us be rich in our trust to God, and let us be rich in doing good works, and that is by giving and sharing what we have. So just like kapaglaom Joy sa imong gisulti kaganiha nga ang mga inmates actually they are very poor Yeah. financially, no, or materially, but they were able to share, and Yes. they are rich in doing good works. So mahimo sa gyapon nato na bisag unsa atong estado di ay Yeah. sa sosyedad. Amen. That's true. It's very wonderful to keep that in mind, Pastor, sa imong gi-mention nga mga kapaglaom, dili lang di ay nga tungod kay daghan ta nga makashare ta, but even if we consider ourselves or people consider us as somebody who has nothing, we still can do something. Yes, Especially kung atong kasing-kasing kapaglaom, Pastor, is puno sa pagpasalamat sa Ginoo, that will always come out in generosity. And we will not consider like wala man koy mahatag, because whatever we have, when our hearts are filled with gratitude, we will always have something to give. Yes, our topic is telling us let it overflow. So we are commanded to let it overflow. In other Yes. words, dili ra ta maghimog maayo diha sa sulod sa atong panimalay, Yeah. dili ra kay tungod kay silingan nato, but to all Yes. people around us. That's true. Kay kung ang tawo magisunan dili siya maghimog maayo, unsa man siya, stagnant na siya. That's So true. from the word flowing, no, kapag laom Joy, in other words,
if a flow na to, and let us also influence other people around us, magpakita tag maayo bisag asa ta, maghimo tag maayo, especially in this time of pandemic. If we try to connect our topic now in this time of pandemic, let us do good works to the community where we belong. Yes, that's true. So now we can ask ourselves, mga kapaglaom, what have we done? What have Yes. nakahimo ba ta pagpa-overflow sa mga blessings nga nag-abot sa atong kinabuhi? Then that is something that we must think about. But going to verse 19 kapaglaom, Pastor, Yes. instead of na siya giingon din hinay gi-mention ang Bible din nga after giving out the goodness into doing good works, what are we actually doing kung atuan ang ginabuhat? Unsa man gud ang tinuod natong ginabuhat kapaglaom, Pastor, sa diyang atong ginahatag ang panalangin, pa-overflow ang panalangin sa Ginoo from our hearts. Ngagikan man na sa iyaho sab. Verse 19 says, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Yes. So kapaglaom, Pastor, ug mga kapaglaom, whenever we let our blessings overflow to others, we are actually storing this treasure in heaven. Amen. Amen. So kung maghimo tag maayo, in other words, we are preparing ourselves for heavenly kingdom. That's true. So dili ra material things ang atong gitanaw sa kalibutan. Yes, tinuod, Pastor. And sometimes we think like, God says we are to, in Matthew, Pastor, like, I'll be reading, Matthew chapter 6, we can see there, do not lay up, gikan gunikan Jesus, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust doth corrupt or destroy, and where thieves break through and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust does destroy, and where thieves do not break in and steal. And maka-question ta, unsa na to pag-lay up, di man nato madiretso atong money or atong treasures ihatag dito sa Ginoo, but then we are told whenever we give this to people, those who need, we are actually giving this to Jesus, and we're actually laying up our treasures in heaven. Amen. And this statement of Jesus, mga kapaglaom, is directly addressed to kining mga dato nga mga tawo nga kanang mga dato ba nga wala nagapanghatag, mga kapaglaom, no, mga dato nga ilang treasure nagapadaghan unya wala nila ginapa overflow. Now they are not sharing the blessings that they have received to other people, and this is the challenge now to this kind of people in this time of pandemic, na ay daghang mga tao nagkinahanglan og tabang. Yes. And sometimes mga kapaglaom, Pastor, usab na magi-worry ang tao nga, ako ning ihatag sa uban, unsa may akong savings. Yes. But then God does not count, mga kapaglaom, unsa kadaghan ang naa sa ato ang bangko. It doesn't matter. But what matters to him is unsa kadaghan ang tao nga ato usab nga natabangan with those blessings nga gihatag, because he said, Pastor, we are only stewards of what we have, and whatever comes to us, gihimo lang na sa Ginoo nga makahimo ta nga channel to let our blessings overflow and the blessings of God overflow. Amen. Now, kapaglaom, Joy, gusto na ko i-mention, no, Yes, kung dili kapaglaom, ta Pastor. mag-share, no, sa mga panalangin nga nadawat, especially material things, unya gipadaghan nato, unya naa na diha, wala nato gina-share sa uban, moabot ang panahon, the Bible is telling us nga kini siya mahimong walay pulos, no. Actually mahimong walay pulos, dili kini makaluwas kanato, kini siya tayaon, unya in other words kini siya mawala lang. What is important is our heavenly destination. That's no, nga true. pagbalik sa Ginoo, mas kasulta sa langit ng puloy-anan, kanang kwarta, kanang mga kabutangan, mga kapaglaom, mawala ra kana siya. Yes. So now, mga kapaglaom, going back to the question, are you rich? What makes one truly rich? The Bible has that answer. God counts true richness in those things that we give to people as giving them to Him. Amen. Amen. So now, atong padayon na sa kapaglaom, Pastor, ang atong Yes. prayer request. We will go now to our batch 2 of prayer requests, and we have here a prayer request coming from sender 4234. Magpaampo ko sa akong pamilya na proteksyonan sila. Yes, and thank you so much for sending us this prayer request, kapaglaom. We also have prayer request coming from sender 0924. Good morning, prayer request. Ipaapil ko pag-ampo akong apo, si Akeo Taripe. May fever siya karon. So, ato siya i-pray kapag lang, Pastor. And we also have prayer requests coming from the Facebook, no, nga mga comments karon nga atong na-receive. And Yes. thank you for joining us. Live request. Yes, live request, kapag lang, Pastor. We have from kapag lang Bob Miller. Could you please pray for my wife? She has a kidney infection.
So na siya kidney infection and her bladder hurts. So ato siya i-pray. Also we have prayer request coming from Kapaglaom Christy Matabaran. Please help us pray for peace and security here in Sison, Surigao del Norte. Yes, kung unsa man inyong ginaatubang diha karon, we pray. We will be praying for you and we will be praying with you. And also we have a prayer request coming from Kapaglaom Joy Silvano. Kapaglaom Pastor, please include in prayer si Sir Keith sa iya nga fast healing. Fast healing niya Kapaglaom Pastor. The burn in his leg, siguro no napasok Kapaglaom Pastor, and we'll be praying for him. And also coming from Kapaglaom Maribeth Castillon, thank you for the prayer last Saturday regarding my major surgery here in Hong Kong. Please pray, continue to pray for my fast recovery. Gapa-pray ni siya last time sa ato ang Sabbath afternoon. Greetings in person. Amen. We are glad, we are really glad Praise that you are okay. And also coming from Kapaglaom Alan Luiso of Dumaguete, please pray for Inday Jaya Luiso for online exam. Sir Alan. Yes, Sir Alan, good morning to you and thank you for watching. And we will be praying with you para sa imuha nga anak. And we also have here coming from Kapaglaom Joylyn Sausa, please pray Sister and Pastor for our Quinto family in WVC. My sister, no? Okay, yes. And we have another one from Linda Bana, prayer request. Please continue praying for all of us sa good health, ang atong respective families, atong protection from the COVID, especially to the frontliners and sa senior citizens who are in pain now, Pastor. So we will be praying for all of them. Okay. Napagidaidugang pod Kapaglaom Pastor from Sister Kapaglaom Joy Silvano. Please pray for my brother Nelson and Dondon and all those nga naay have that smoking habit and drinking habit, Pastor, nga mukwit na gyud sila ani before it's too late. So yeah, thank you so much ani nga prayer request Kapaglaom. And Kapaglaom Joy atong iya po si Ginalon family in Riyadh, Saudi Arabia. Ang ilang mga kahimtang dito. So let's just pray for them. And iampo nato si Giselle and Kevin. Kapaglaom Giselle and Kevin, mga newlywed nato. So congratulations. We'll be praying for your successful marriage. Wow. Kapaglaom Giselle and Kevin. Shout out no sa atong Kapaglaom din he. Yes. Yes, so we will pray. Yes. Atong iduko atong mga ulo, mga kapaglaom. Let us now have this prayer for the second batch. Mag-ampo kita. Gamano nga Diyos nini nga kabuntagon nagapadayon kami sa paghangyo o sa pagdala sa mga prayer request sa imong mga anak. Ginadala namo Ginoo ang hangyo sa among usa ka sender alang sa iyang pamilya for protection and blessing imong ihatag Ginoo. Among ampo Ginoo si Akiyo Taripi nga siya karon dunay hilanat og ikaw nasayod sa iyang gibati karon sa panlawas, ayuha siya o Dios. Amo ginadala sa pagampo Ginoo ang hangyo ni Bob Miller alang sa iyahang asawa nga dunay kidney infection. Amo ginaampo nga imo siyang ayuhon nga mawala kining mga balatian sa iyang panlawas. Kauban man Ginoo sa hangyo ni Christy for peace and security sa ilang kahimtang karon didto sa Surigao. Ikaw nasayod sa ilang sitwasyon. Ikaw Ginoo magahatag og panalangin o lig-on nga pagtuo kanila. Ginadala namo sa pagampo ang hangyo ni Joy Silvano alang kay Sir Keith nga siya Ginoo makaangkon og fast recovery sa iyahang balatian o ginaot nga wala nay mga major pa nga mga problema sa iyang panlawas. Ginadala namo Ginoo sa pagampo ang fast healing ni Maribeth. Siya nagapasalamat sa answered prayer in the past o ginaot ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa iyang panlawas. Ginadala namo sa pagampo Ginoo ang hangyo ni Sir Alan Luiso alang sa kay Inday Gia. Hinaot Ginoo nga ikaw magabubog panalangin, magahatag og kaayuhan langit nung kaalam og magahatag sa iyang mga kinanglanon. Amo sa ginaampo Ginoo ang hangyo ni Sister Joylyn Sausa alang sa tibuok panimalay, panalangini Ginoo ang mga kinanglanon sa tibuok pamilya og ikaw magasuporta og magahatag og maayong panlawas og protection. Ginadala namo sa pagampo Ginoo ang hangyo ni Sister Linda Bana for all the senior citizens, for safe and security of all the family members o sa mga frontliners. Ikaw nasayod sa kahimtang karon sa pandemic Ginoo
panalangini Ginoo og proteksyon ni ang tanan namong mga buluhaton. Kauban man sa hangyo ni Joy Silvano alang sa kay Nelson og sa usan niya kay igsuon kang Dundon nga ikaw magahatag kanila og lig-on nga pagtuo nga mawala Ginoo ng ilang mga bisyo sa kinabuhi og they will have a close relationship with you. Amo ginaampo ang Ginalon family sa Riyadh, Saudi Arabia og amo ginaampo Ginoo ang kaminyoon ni Kapaglaom Giselle and Kapaglaom Kiven that you will continue to shower your blessings to them as they start to build a family that they will call their own. Thank you Ginoo sa imong pagtubag sa imong pag-ampo. Pasayloa kami sa mga kalapasan, amo kinig na pangayo ang tanan sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Amen. So daghan kayong salamat mga kapaglaom sa inyong pagpakiguban kanamo ni ini nga kabuntagon. We are so happy to be praying with you early this morning. Yes. Okay, so mga kapaglaom pastor maybe naatay mga pangutana karon din mga kapaglaom mga maka-question ta Ginoo, am I rich before you? Then kita lang pud ang maka-answer ni ana mga kapaglaom. And we pray nga sa katapusan sa atong mga kinabuhi, kanus aman matapos ang atong kinabuhi, we will find ourselves rich in the Lord. Amen. In the things that we give back to Him. Amen. Yes, sa Kapaglaom Joy, niining panahon sa pandemic, mga kaigsunan, maguna-una taon sa atong matabang sa komunidad. No, naabatay matabang sa buhat sa Ginoo, naabatay matabang sa mga nagaantos sa atong palibot. Yes, in whatever way we can, mga kapaglaom, let us be rich in doing good works. Amen. Wow, we're so happy mga kapaglaom niining nga mga butang. So ang ato ang we are to reflect upon this one. We need to have our eyes turned from the vanity of material things to behold the preciousness of the enduring riches. Amen. We need to learn the joy of giving, the blessedness of being co-workers with God. Amen, Kapaglaom Joy. Our time and money are to be consecrated to God. Talent and influence are to be devoted to the work of winning souls. If there is anything we are to aim at becoming rich of, that must be the richness of a kind and benevolent heart. Only eternity can reveal what has been accomplished by the ministry of giving. Amen. Thank you so much mga kapaglaom sa inyong pagpakig-uban namo niini nga kabuntagon, and we're inviting you to join us once again tomorrow there in Manila. Makauban usab nato to mga kapaglaom ditong dapita. And we are again thankful that you are here with us, and we pray that you will continually be blessed by the blessings of God every day. Amen. On Amen. behalf of Kapaglaom Giselle, this is Kapaglaom Joy inviting you to rest upon the Lord and wait patiently for Him. Yes, dagang salamat sa inyong pagtanaw mga kapaglaom. This has been your Kapaglaom Pastor Quinto, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Kami inyong kaabag sa pag-ampo dinhilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.